Maiupo tayo mga kapatid sa ating panalangin. Maawaing Ama, Yahuwah, na dakila at makapangyarihang kapusa lahat. Sa oras na ito'y matutunghayan mo ang ilan sa iyong mga lingkod nakatayo sa iyong banal na harapan. Bagamat hindi kami sama-sama sa isang lugar, Ama, ang aming puso't kaluluwa, ang aming isip ay iisa, Ama. Ito ang purihin ka at sambahin ang iyong napakadakilang pangalan. Napakabuti mo sa bawat isa sa amin. Napakabuti mo sapagkat bagamat nakita mo kami sa maraming pagkukulang, sa aming mga pagkakasala, patuloy pa rin ang iyong pag-ibig. Pinahihintulutan mo pa rin kaming sambahin ka, Ama. Ito ang patotoo na ikaw ang tunay na Diyos na aming sinasamba. Kaya naman sa oras na ito'y inaanyayahan ka namin na sana'y hipuin mo ang aming mga puso, ang aming mga kaluluwa. Inihahandog namin ang aming sarili na isang haing buhay, Ama. Ang aming isipan, ang aming mga puso sa pagsamba namin sa umagang ito. Halina, Ama, samahan mo kami ng iyong Santong Espiritu, lalong-lalo na sa aming pag-aaral. Pagtibayin mo sana ang bawat isa sa amin upang makapagpatuloy kami sa pagsamba at pagsunod sa iyong mga utos. Naalalaman mo, Ama, ang kaguluhan sa mundong ito. Nakikiusap rin kami na basbasan mo sana ang sangkatauhan. Lalong-lalo na, Ama, ang mga taong nasa gitna ng digmaan na sana'y bigyan mo ng kapayapaan ang kanilang bansa. Bigyan mo ng kapayapaan ang mundong ito, Ama, upang kahit kami ay hindi masangkot sa kaguluhan at patuloy pa rin kami sa pagsamba at paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Lagi mo sana kaming bibigyan ng inspirasyon sa aming buhay. Lagi mo kaming tatamnan ng iyong mga aral at ng iyong mga utos upang wag na kaming mahiwalay pa sa pagsamba at paglilingkod sa iyong banal na pangalan. Tulungan mo sana ang aming kapatid na maghahayag ng iyong mga salita. Samahan mo siya ng iyong Santong Espiritu. Huwag sana siyang magkamali sa kanyang pagpapahayag ng iyong mga utos, Ama. Sana ay manggaling ang lahat ng ito sa kanyang puso na may pag-ibig upang sa ganon makinabang ang bawat isa sa amin. Hindi lamang kami, Ama, kung hindi pati ang mga taong hindi pa namin kasama na nakikinig sa oras na ito ay makinabang sa pagsambang ito. Basbasan mo rin ang aming munting abuloy, na sana'y magamit kahit papano sa pagpapalaganap ng iyong mga salita upang marami pang tao ang makinabang at makapakinig ng iyong mga aral at utos. Ang lahat ng ito ay aming hinihiling kasama ng kapatawaran ng aming kasalanan sa pangalan ni Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Magsinawin ng papupuri sa
magulang at mga mahal na kapatid, ang paksa na ating pag-aaralan sa pagtatalaga sa pagsamba, malalampasan natin ang lahat ng hadlang at magtagumpay sa buhay. Alam naman natin, ang ating takbuhin ay iisa. Paglingkuran ng Diyos, sambay ng Diyos, sundin siya sa anumang sitwasyon ng buhay. Sa tulong niya, malalampasan natin ang hadlang at tayo ay makatararating doon sa buhay na ating pinakaangat. Na yan nga ay daladala ng Panginoong Yahushua pagdating niya, pagsalubong niya sa kanyang mga lingkod sa alapa. Na yan nga ay sa araw ng pag-agaw o rapture. Mga kapatid, napakahirap baliwalain ang mga pagsubok sa buhay, hamon sa buhay. Lalo kapag ito'y ating nadidinig, ito'y ating nakikita sa pamamagitan ng telebisyon, at lalo pa nga at kapag ito ay naaayon sa ipinahayag na ng mga babala ng Biblia. Katulad halimbawa ng kahirapan. Nako, pagka ating nakita ang mga nangyayaring pagbaha sa iba't ibang dako ng mundo, lindol, kaguluhan, iba't iba pa, karahasan, at mga iba't ibang uri ng mga kapahamakan bunga ng katalagahan at iba't ibang sakit at baliba, mayroon pang balita na mayroon pong disease na kung tawagin ay disease X na mas matindi pa sa COVID-19. Hindi natin inaalam ito at ating sinasabi para takutin ang tao, hindi kundi para bigyang babala. Na huwag tayong maging komplasente sapagkat ang mga tao hindi na gumagamit ng face mask sapagkat ang COVID-19 ay parang nawawala na ng epekto. Pero mayroon pa akong kapalit, mayroon pang kasunod . Yan po ang buhay ng tao sa mundo. Yan ho ang kalagayan natin ngayon na yan pong mga kapahamakan na yan pong mga sakit na yan ay maaring puminsala hindi lang sa mga taong hindi natin kapanalig, hindi maging sa atin na mga pinili ng Panginoon Diyos. Pero sa kabila ng lahat ng yan, bilang mga pinili ng ating Panginoon Diyos, hindi po yan magiging balakid o hadlang para tayo ay magpatuloy na magpakasigla sa kilusang ipinatag ng ating Panginoong Yahushua. At sa panig naman ang hindi pa natin kasama, ay huwag maging hadlang ang mga nagaganap sa paligid natin para huwag kayong sumama sa kilusang ito. Mahalaga po na sa gitna ng lahat ng nangyayaring ito, ang focus natin, ang isipan natin ay nakatuon sa mas malaking biyayang nakalaan. Di ho ba? Kaya sabi nga ng Apostol Pablo, ang ating mga paghihirap sa buhay na ito ay baliwala kung ihahambing sa kaluwalhatiang mahahayag. Doon tayo dapat nakapokus. Yan nga ang rapture na yan ang ating pinakahihintay, mga kapatid. Kaya sa ating pong pag-aaral sa umagang ito, tuturuan tayo ng Biblia. Hindi ho kami, tagabasa lang kami. Tuturuan tayo ng Biblia kung paano tayo magtatagumpay sa harap ng lahat ng paghamon o hamon ng buhay. At dapat nating maalaala ang mga nangyayari sa panahon natin ay hindi bagong bagay, hindi ito kakaiba sapagkat noon pa man nangyari na rin yan . Iho ba? Katulad po ng ating pag-aaralan sa ating pagsamba ngayon. Ano po ang nangyari noon? Ayon sa Biblia na lalong nagpapatibay ng ating pananampalataya kay Yahuwah na anuman ang mangyari, hindi ho tayo pababayaan ng Panginoon Diyos. Hindi tayo dapat matakot. Unang babasahin natin ang aklat ng Amos. Sa uno, ganito po ang ating mababasa. First line, ito ang sinasabi ng Panginoon o ni Yahuwah tungkol sa Filistea. Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Gaza. Parang it sounds similar yung term na Gaza na ngayon binabasa natin sa kasalukuyang nangyayari sa Gaza. No? Dahil sa patuloy na pagkakasala ng mga taga-Gaza, parurusahan ko sila
sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan at ipinagbilibilang mga alipin sa Edom. Kaya susunugin ko ang mga pader ng Gaza at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito. Lilipulin ko ang mga pinuno ng Asdod at ng Askelon at parurusahan ko ang mga taga-Ekron. Ang mga Pilistayong makakatakas sa parusay mamamatay din. Ako, ang Panginoon Diyos, ang nagsasabi nito. Ang ating tagapagligtas ayon sa Isayas na ang pangalan ay si Yahuwah makapangyarihan ay ang banal na Diyos ng Israel. Ano itong ating binasa? Kasaysayan ng Israel. Kailan nangyari? Libo-libong taon na nakaraan. Ano binabanggit? Ang tungkol sa Pilistea. Ano sabi ng Diyos? Sabi niya, patuloy ang pagkakasala ng mga taga-Gaza. Kaya ano sabi ng Diyos? Parurusahan ko sila. Ano yung kasalanan ginawa ng mga taga-Gaza noong paman? Sapagkat binihag nila ang lahat ng naninirahan sa mga bayan. Kasama na nga po dyan ang bayang Israel. Ipinagbilibilang mga alipin sa Edom. Yan ang ginawang kasalanan ng mga taga-Gaza. Tanong, ganyan din ba ang nangyayari ang nangyari noong Oktubre 7, taong kasalukuyan? Aba, oo. Nalusob sila na ang mga taong nilusob nila ay ang mga Israelita. Wala silang kahanda-handa. Sabi nga, nagsiselebrate sila ng kanilang kapistahan para sa peace and love. Saka sila sinurpresa ng mga taga-Gaza. Kaya ano nangyari sa kanila? Pinagpapapatay. At ang iba ay kanilang ginawang bihag. Ang sabi pa nga dyan, ang unang Gaza nung panahon ng unang lingkod ng Diyos na yan ng mga Israelita, ipinagbili-bilang mga alipin sa Edom. Kaya nung sabi ng Panginoon Diyos, susunugin ko ang mga pader ng Gaza at ang matitibay na bahagi ng lungsod na ito, kahit matibay pa ang bahagi ng kanilang mga lungsod, yan ay susunugin ng Diyos. Ano nangyari na ngayon? Nauulit Di ba? Ginawa noon ng Diyos yan sa taga-Gaza, ginagawa rin ngayon ng Diyos yan sa pamamagitan po ng persang militar ng IDF o Israeli Defense Forces. Nakikita yung pagbomba sa kanila. Hindi lang yan, pati yung mga pinuno ng Asdod, Askelon, pati na Ekron. Ano sabi sa Biblia? Ang ating tagapagligtas ang wika, ako ang Panginoon Diyos ang nagsasabi nito. Ang ating tagapagligtas ng pangalan Yahuwah. Yan ang ating Diyos na si Yahuwah. Yan din ang Diyos ng Israel. Makapangyarihan ang banal na Diyos ng Israel. Kaya mga kapatid, tandaan natin, sa tagpong yan noon, ipinagtanggol ng Diyos ang Israel. Sa huling araw na ito, bago dumating ang Panginoong Yahushua, meron siyang ibinukod. Sino ang kanyang ibinukod? Maliliit, hindi sa height, maliit sa bilang, napakakaunting labi. Saan nanggaling yan? Doon po sa ikatlong grupo ng iglesia na anak ng babae ng Sion. Bakit? Sapagkat yung iglesia na ikatlo, yan ay hindi na nagpatuloy sa kanilang pagpupuri sa pangalan ng Panginoon Diyos na si Yahuwah, manapa sila'y sumama doon sa tao o sa pinuno nila, pagtalikod yun. Nagpatuloy. Sino nagpatuloy? Ang itinira ng Diyos. Nasa hula ba? Opo. Saan? Sa Isayas 1:8-9. Ano sabi? Nagtira ang Diyos ng napakakaunting labi sa anak na babae ng Sion. At ano sama kung hindi ginawa ng Diyos yun? Kung hindi ginawa ng Diyos na siya nagtira ng very small remnant of the daughter of Zion, sana magiging katulad ang ikatlong grupo ng iglesia sa nangyari sa Sodom at Gomora. Nilipo, sinunog ng Panginoon Diyos. Pero salamat sa Diyos, nagtira siya. Napakakaunting labi. Pinalitan ng pangalan.
inalis ang Kristo, hindi sapagkat hindi mahalaga yun. Hindi yun ang pangalan sa kaligtasan. Ipinalit ang pangalang Yahusya sapagkat nandoon ang pangalang Yahuwa at Yasya pinagsama Yahusya. Ako ang siyang tagapagligtas. Iglesia ni Yahusya, yan po ang very small remnant. Kaya kung paano ang unang bayan ng Diyos, alalong bagay ang Israel, ay ipinagtanggol ng Panginoon Diyos laban sa taga-Gaza, Asdod, Askelon at Ekron, ganyan din ang ginagawa ng Diyos at gagawin pa ng Panginoon Diyos dito sa napakakaunting labi. Hinulaan ng Diyos yan. Hawak ng Diyos yan. Kaya mga kapatid, isipin ninyo, walang kalaban-laban ang Israelita noon nang sila'y lusubin ng mga taga-Gaza. At saka, ang sabi pa nga riyan binanggit yung Gaza, Asdod, Askelon, Ekron. Gaano ba kalapit yan sa Israel? Pakinggan natin at tingnan natin itong ating mapa. Ayan. Makikita ninyo diyan po sa mapa sa kaliwa ko, Mediterranean Sea. Pagkatapos makikita ho ninyo ang Jerusalem sa kanan. Pagkatapos nandiyan po, lalapit tayo at malabo ang ating paningin. Nandiyan po yung Ekron, nandiyan po ang Askelon, Asdod, Gaza. Alam niyo mga kapatid, ang layo po ng Gaza sa Jerusalem abay halos ika nga ay 73.8 miles or ang pinakasagad ay 76.6 miles. Gaza to Jerusalem. Alam niyo mga kapatid, kung magdadrive ako mula rito sa Jacksonville papuntang Orlando ay 141 miles, 141.1 miles lang. Gaano katagal i-drive yan? Sa normal na takbo o bilis? 2 hours and 18 minutes. Yan pong, sabihin na natin, 76 pinakasagad, 76.6 miles ang distansya mula Jerusalem hanggang Gaza. Pagka yan ay nag-drive ka, ang itatagal lang ay 1 oras, 15 minuto, at 60 segundo. Kapit-bahay lang. Kaya yung Ekron, 15 kilometers away from Jerusalem. Ang Asdod, 26.6 kilometers away from Jerusalem. At yung Askelon naman, 21 miles mula sa Jerusalem papunta diyan mula sa Jerusalem papuntang Askelon. Gaza ay napakalapit po niya na. Kapit-bahay lang. Kaya ang nagdi-divide, ang division lang, wall. Makapal na wall o bakod sa pagitan ng mga teritoryo. Kaya nang magpalipad ng mga racket itong mga taga-Gaza, ang lapit lang ng Jerusalem Kaya ang daming tinamang mga building. Isipin ninyo, ang nangyari noon sa unang iglesia o Israel ay nangyari din sa panahon natin ngayon. Kaya tama ang nasa aklat ng Ecclesiastes History repeats itself. Di ba? Kaya ang mga pangyayari noon nangyayari din ngayon. Walang bagong bagay. Walang bagong bagay mga kapatid. Kaya dahil sa nangyari niya noon sa Israel, nang sumulat itong si Haring David tungkol sa Israel, anong kanyang hiniling sa Diyos. Pakinggan natin, next slide, sa aklat ng Salmo. O Diyos, huwag kayong manahimik. Kumilos po kayo. Masdan ang inyong mga kaaway. Maingay silang sumasalakay at ipinagyayabang na mananalo sila. Hindi ba't yan nga ang ginawa ng mga taga-Gaza? Isipin nyo, nag-train sila ng matagal na panahon. Pinlano nila ang pag-atake na yan noong Oktubre 7, taong kasalukuyan. Nagyayabang na kayang-kaya nila na talunin ang Israel. Kaya sa unang paglusob nila ang dami nga silang napatay. Pero nang mag-retaliate ang Israel, mas maraming nalipol sa kanila. Hanggang ngayon, pinupulbo sila ng bomba sa pamamagitan ng aerial cavalry, new aeroplano na makabago.
mga sophisticated na mga eroplano ng Israelita. Mayayabang kasi ang kalaban ng Israelita, ang yayabang eh. Noon, ngayon, ganun din eh. Pareho lang eh. Sa 3, nagbabalak sila ng masama laban sa inyong mga mamamayan na inyong kinakalinga. Isipin nyo, ang Israel ay may depensa sila, pero wala silang planong maminsala. Ang naglunsad ng opensiba ay ang Gaza. Ang ginawa ng Israelita, dinepensahan ng kanilang sariling bansa at ang kanilang mga mamamayan. Sa 4 nung sinabi nila, halikayo, wasakin natin ang bansang Israel upang makalimutan na siya magpakailanman. Isipin ninyo kung ano ang talagang balak talaga ng mga kaaway ng Israelita noon hanggang sa panahon natin ito. Sabi ni David, halikayo, sabi niya sa Diyos, wasakin na, ang sabi dito sa ang plano ng mga tao masasama, na yun ang nilalaman ng panalangin ni David sa Panginoon Diyos. Ang sabi nitong mga kalaban ng Israel, halikayo, wasakin natin ang bansang Israel upang makalimutan na siya magpakailanman. Ibig nilang burahin sa mapa ang Israel, maging noon pa. Panahon pa ng unang bayan ng Diyos ng Israelita. Sa 5, at nagkasundo sila sa masamang plano nila. Tamang-tama talaga yung noon at ngayon, nagkasundo sila. Plano laban sa Israel. Ano pa sabi ni David sa Panginoon Diyos? Gumawa sila ng kasunduan laban sa inyo. Ay bakit sa inyo? Sapagkat alam nyo, ang Israel ay apple of the eye ng Diyos. Mahal na mahal ng Diyos ang Israel. Kaya pag nilabanan mo ang Israel, kung mahal ng Diyos yan, nilabanan mo ang Diyos. Di ba? Apple of the eye. Pagka iyong pinok o kaya ay tinusok mo ang mata ng Israel, ay para mong tinusok ang Diyos na may-ari ng Israel. Ano pa sabi sa 6? Sila ay mga taga-Edom, mga Ismailita, mga taga-Moab, mga Ehagreo, mga taga-Gibal, taga-Amon, ang dami pala, no? Ang dami ng mga kaaway noon ng Israelita. Taga-Amalek, mga taga-Pilistea, at mga taga-Tyre. Kumampirin sa kanilang Assyria, isang bansang malakas, nakakampi ng lahi ni Lot. Talunin niyo sila. Yan ang panalangin sa awit nitong si David sa Diyos. Talunin niyo sila, Panginoon, katulad ng ginawa niyo sa mga Midianita at kina Sisera at Habin doon sa lambak ng Kisyon. Dahil sa nangyari sa Israel at si David na hari ay nanalangin sa Diyos, sa salmong kanyang sinulat ay kanyang sinabi sa Diyos, O Diyos, huwag kang manahimik. Kumilas po kayo. Talunin niyo sila, Panginoon, sabi niya sa huli. Katulad ng ginawa niyo sa mga kaaway ng mga Israelita noon. Ang daming mga bansa ang nagsitayo, nagsama-sama, nagkaroon ng pagsasama-samang puwersa para labanan ang napakaliit na bansa noon na yan ang Israel. Hindi ba tanong, yan din ang nangyayari ngayon? Syria, Hezbollah, Lebanon. Ngayon ay ang Iran ay sa kasalukuyang balita ay kanyang inatake sa Iraq ang embahada ng Amerika. Nandoon na ang pwersang Amerika malapit sa Israel. Kaya itong nangyayaring ito ay maaaring maging mitsa ito ng isang mas matindi pa na digmaan. Bagamat wala binabanggit sa Biblia na ikatlong digmaang pambuong mundo, ngunit ang sabi roon, tatayong bansa laban sa mga bansa, mga kaharian laban sa kaharian. Ano sa tingin ninyo, mga kapatid? Saan patungo ang digmaang yan? Tandaan natin, ang unang digmaang pambuong mundo ay nangyari sa isang maliit na pangyayari na dahilan.
Ang ikalawang dahilan ay maaaring ituring nating hindi gaanong malaking dahilan pero nagbunga rin na ikalawang digmaan pang buong mundo. Sa ngayon ay may digmaan sa pagitan ng Ukraine at Russia at may mga iba't ibang mga digmaang maliliit. At ngayon ang pinakakasalukuyan na siyang nag-agaw ng paningin at atensyon ng lahat ng tao sa buong panig ng mundo ay ang naganap na paglusob sa Israel at ngayon ay patuloy na tumitindi. Ano ibig sabihin po niyan? Mga kapatid, Israel noon, Israel ngayon, taga saan ang ating Panginoong Yahushua? Siya po, ang ating Panginoong Yahushua ay isang Hudyo. Ang ating Panginoong Yahushua ay taga Jerusalem. Ang ating Panginoong Yahushua ay anak ng Diyos at ang kanyang mga kababayan ngayon na bagamat siya ng isugo ay itinakwil, hindi kinilala na Mesiyas. Pero anong dinadanas ngayon ng Israelita? Ang mga Hudyo, nagdaranas sila ng matinding dagok, ng matinding digmaan. Maraming mga matatanda, bata, mga edad na mga ambabata pa'y nalipol gawa ng digmaang yan. Mga kapatid, ito ay leksyon sa bawat isa sa atin. Ano leksyon? Ang leksyon ay maging handa ang bawat isa. Paano paghahanda? Sapagkat walang tanda ang pagdating ng rapture. Ang may palatandaan ay yung pagbaba ng ating Panginoong Yahushua bilang ikalawa na lalapat ang kanyang mga paa sa lupa. Doon din sa bundok ng mga olibo, kung saan siya umakyat, yan po ay dapat makatawag sa atin ng pansin. Hindi tayo nabubuhay sa panahon na kung tawagin mga wakas ng lupa. Tandaan natin, ang iglesia yan ay pinayagan ng Diyos na lumitaw ng mga wakas ng lupa 1914, ngayon po ay 2023 na, mayat maya pa ay 2024 na, nasa end na tayo. We are heading toward the end of our journey. Sabi nga, we've heard a lot of things before. Nalamat na dinig natin noong panahong una ang tungkol sa ends of the earth. Alam na natin yan. Mayroong gitnang end of the earth, may ends of the earth, nasa dulo na tayo. Mga pangyayaring ito, mga kapatid, ay nagbabadya. Ang panahon ay may edad na. Ang mundo'y matanda na. Kaya tayo dapat maghanda. Ang pinakamagandang paghahanda, pagtawag sa Diyos, pagsamba sa Diyos. Yan ngayon ang dapat nating pagtuunan ng higit na pagpapahalaga. Tandaan ninyo, doon sa binasa natin kanina, ang sabi roon ay dinala sa Edom. Ano? Alam nyo, sa Wikipedia, ang sabi rito, the Edomites, mga nakapira sa Edom, first established a kingdom Edom in the southern area of the modern-day Jordan, and later migrated into the southern parts of the kingdom of Judah. Yan po palang mga Edomites. Yan po ay galing doon sa timugang bahagi po ng modern-day na Jordan, na sila ay lumikas at nakarating doon sa southern parts ng kingdom of Judah. Today, sa panahon ito, the Philistine people do not have their own country. Ang mga Pilisteo ay walang sariling bansa sa panahon natin ngayon. The area in which they used to inhabit is what is now Israel and the Palestinian Gaza Strip. Ang bahagi na kung saan nandoon ang mga Pilisteo na naninirahan ay bahagi po ng Israel at saka Palestinian Gaza Strip. It is also worth noting that the name Palestine comes from the Romans. Yung palang pangalang Palestine ay nanggaling sa mga Romano who renamed, pinangalanan, the area Palestina. The area, pinangalanan muli yung pangalang Palestina in order to humiliate the Jews, para hiyain ang Israel, ang mga Hudyo. Ang sama na ugali pa ng itong mga taga-Edom, mga kapatid. Ito, at saka yung mga kaaway ng mga Israelita noon. Ang Phoenicia, yung Phoenicia, ancient region along the eastern coast of the Mediterranean that corresponds to modern Lebanon. Yan pa lang ang Phoenicia dati, yan po ang Lebanon ngayon. Saan ba nandoon ang Hezbollah? Na yan po ay sumasama na para labanan ng Israel. Hindi ba't yan ay taga Lebanon?
Yung Hezbollah na yan. Tuloy natin. With adjoining parts of modern Syria and Israel. Wikipedia. Most scholars believe the Roman Emperor Hadrian, ang karamihan sa mga eskolar ng Biblia, naniniwala na itong emperor ng Roma ng pangalan Hadrian pinalitan the provincial administrative name of Judea to Palestine. May pinalitan ito ang provincial administrative name of Judea sa Palestine to erase Jewish presence in the land. Kaya ang sama talaga ng mga kaaway ng Israel, noon, maging ngayon, isipin niyo itong emperor ng Roma ay pinalitan ang Jewish presence in the land. Ang gusto kasi nila, alisin sa mapa ang Israel. Yan ang dahilan kaya pinalitan yung pangalan. Ang sabi, opining is that it's equally likely the name change had little to do with Jew hatred and more. To express an opinion. Pag sinabing opining, ipahagi yung kanyang opinion na yung pagpapalit ng pangalan ay wala namang pagbabago Basta't nananatili naman yung galit nila sa Israel Ganyan po kasama mga kaaway ng Israelita noon. Mga kapatid. Bakit kaya ganon? Ministro, bakit ganon? Ba't galit na galit sila sa Israel? Alam natin, ang mga lingkod ng Diyos talaga dadaan sa pagsubok Di ba? Kaya noon, nangyari yan sa Israel. Ngayon, nangyayari din sa Israel. Sa panahon natin, mayroon ding binukod ng Diyos. Tandaan natin, huwag ka tayong makalimot. Bahagi ng Biblia, ang very small remnant. Dahil diyan ngayon, nandyan ang mga nagpatuloy sa paninindigan sa paglilingkod sa panig ng Panginoon Diyos. Kaya yan ang larawan ng Israel noon, larawang nagaganap din ngayon. Nako po, mga kapatid. Kaya habang ating pinag-aaralan ito, masasalamin natin nangyari na pala noon. Walang tigil sila. Libo-libong taon ang nakararaan. Ang galit nila sa Israel, hindi naalis. Pero ito, tanong. Ayon sa Biblia, anong gagawin ng Diyos sa mga bansa? Depende sa pagtrato nila sa Israel. Ito, basahin natin. Next slide, Genesis. Pagpapalain ko ang magmamagandang loob sa iyo. Ang tinutukoy na iyo, Israel yan. Yan ay tumutukoy kay Abraham. Lahi ni Abraham yan, Israel. Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko ang lahat ng tao sa mundo. Si Abraham, alam nyo, may anak si Isaac. Bago ipinanak si Isaac, hindi mabuntis-buntis itong si Sarah. Bakit? Sapagkat bukod sa matanda na, baog pa ang bahay bata. Kaya ano nangyari? Sumiping si Abraham sa katulong, ang pangalay Hagar. Nagkaroon sila ng anak. Ang pangalan ng anak ay Ismael. Pumunta yan doon sa disyerto. Yan ay, diyan ang galing ang lahi ng mga Arabo Lahi din ni Abraham. Nang mabuntis itong si Sarah, ang pangalan ay si Isaac. Kaya Isaac ay siguro nag-iisa-isa solo Isaac. Isaac ang pangalan. Nagkaanak naman itong si Isaac sa kanyang asawa, kambal, si Esau at Jacob. At mula kay Jacob ay nagmula roon ang 12 tribo lahi ng Israel. Mga kapatid, di po ba? At tandaan natin, itong Israel ngayon, henerasyon yan ni Abraham. Ilang generation na, ay marami na. Pero diyan sa talatang binasa natin, ang sabi, pagpapalain kong magmamagandang loob sa iyo, sabi ng Diyos kay Abraham, pati sa lahi niya. Di ba? Pero isusumpa ko naman ang susumpa sa iyo. Sa pamamagitan mo, pagpapalain ko lahat ng tao sa mundo. Yang bahaging huli na binasa natin, sapagkat ang binhi ni Abraham ay si Yahushe. Natupad yung talatang yan. Pagpapalain ko lahat ng tao sa mundo. Kaya ang Yahusha, ang Masiyak, ay pumayag na mapako sa krus para matubos hindi lang ang isang Israelita, hindi lang ang isang tao, kundi ang buong sangkatauhan. Galing siya sa binhi ni Abraham.
Pero balikan natin ang tanong, anong gagawin ng Diyos sa mga bansa? Depende sa pagtrato sa Israel na lahi ni Abraham. Pagka ikay nagmagandang loob sa Israel, may pagpapala ka. Pag hindi ka nagmagandang loob sa bayang Israel, manapa, ikaw ay kumalaban, aba, isusumpa ka ng Panginoon Diyos. Nakasulat yan. Hindi para ipanakot. Nangyari noon niya yan eh. May pruweba ng napakadaming pagyayaring patotoo na ginawa na ng Diyos yan. Ginagawa pa rin niya hanggang ngayon sa Israel. Kaya ang Israel ngayon, hindi totoong nasa ilalim sila ng sumpa ng Diyos. Sila'y nasa ilalim ng pagdidisiplina ng Panginoon Diyos sapagkat ayaw nilang sumambat maglingkod sa Diyos. Saan sila na-stuck? Na-stuck sila doon sa Torah. Yung 5 aklat ni Moises, doon sila na-stuck. Ni ayaw nilang paniwala ng New Testament. O di ba, mga kapatid? Oho. Kaya alam nyo, kung ating pong pag-aaralan ang kasaysayan, ang sabi nga po doon sa isang referensya, All Israel News, the founding generation of the Israelis were opposed to believe in God. Tingnan nyo ang mga Israelita. Noon pa man di ba? Nagalit ang Diyos sa kay Solomon sapagkat ang sinambay Diyos-Diyusan. Kaya nahati ang kaharian sa dalawa. Bunga ng kasalanan itong si Haring Solomon. Alam niya ang Diyos ng tatay niya ay si Yahuwah, ang tatay niya ay si David. Diba? Alam din niya ng Diyos ni Saul na unang hari ng Israel ay si Yahuwah. Pero sa kabila ng alam niya, tumalikod pa rin siya sa Panginoon Diyos. Kaya alam nyo, sa binabasa kong ito, sa balita ng Israel ang sabi, many Israelis in the 1940s and 1950s were not simply irreligious. Pag sinabing irreligious, hindi sila mahilig sa relihiyon. They were anti-religious. Ayaw nila sa relihiyon. Kalaban pa nga sila. They were opposed to belief in God. And they certainly didn't want religious people controlling their lives. Ganyan ang mga Hudyo. Ayaw nila na mga taong religiyoso kumokontrol sa kanilang buhay. Tama nga naman. Pagka kinontrol ka na, iba yung control ka kaysa ikaw ay, sabi nga, ay naglingkod in your own volition. Sa sarili mong free will, di ba? Their faith was not in God to build the new Israel, but in themselves as hardworking, brave, and determined Zionists. Yan ang paniniwala noong 1940s and 1950s ng mga Israelita. Kalaban nilang reliyon, ayaw nilang pasakop sa mga mangaral ng reliyon, at sila'y naniniwala hindi sa Diyos, sila'y naniniwala sa kanilang sarili nang sabi, but in themselves they believe as hardworking, brave, and determined Zionists. Ang sabi pa nga, knowledge makes us free. Ayan ang kanilang mga paninindigan. Knowledge makes us free. Free kami, malaya kami. Kaya sa amin, wala kaming Diyos. Yan ang totoong nangyari ngayon sa Israel. Basahin nyo at i-google po ninyo kung gaano lang ang naniniwala sa Diyos. Pero ng 1940s yan, 50s. Pero lately mga kapatid, sa ngayon, namumulat na sila sa tama. Meron na kung tawagin mga Jewish Christian. Kita ninyo? Christian, Masiyak ang ibig sabihin po niya. Di ba Mesias ang ibig sabihin niyan? Kristo, Mesias. Ayaw nilang tanggapin. Pero ngayon, mayroon na mga Jewish Christian naniniwala na sa Mesias. Unti-unting nabubuksan ang kanilang pangunawa sa katotohanan na dapat nilang kilalanin ang Diyos ng Israel, ang Diyos ni David. Di ba mga kapatid? Pero tandaan ninyo, susumpain ang lalaban sa Israel. Salita ng Diyos yan.
Ang salita ng Diyos ay matibay pa sa langit at lupa. Gagawin at gagawin ng Panginoon Diyos yan. Hindi pwedeng hindi. Binitiwan ng Diyos na salita, paninindigan ng Diyos yan. Kaya tingnan ninyong Israel ngayon. Bagamat nasa ilalim ng pagdisiplina dahil sa kanilang kasalanan, pero hanggang ngayon ay hindi nawawala ang paglingap, ang pagtulong sa kanila ng kamay na hindi nakikita, kamay ng Panginoon Diyos. Sino sa bayan ng Diyos, sa mga lingkod ng Diyos, ang tiyak na makakamit ang tagumpay sa kabila ng hamon ng buhay, sa kabila ng matitinding pagdadaanan pa sa buhay na ito? Ito, pakinggan natin mga kapatid, sa next slide, sa Zacarias. Sinabi niya sa akin, bago ko sagutin yan, pakinggan mo muna itong mensahe ng Panginoon ni Yahuwah, makapangyarihan na sasabihin mo kay Zerubbabel. Zerubbabel, matatapos mo ang pagtatayo ng templo, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Maging kasinlaki man ng bundok ang hadlang na iyong haharapin, papatagin yan. Ano po itong tagpong ito? Nang itatayo na ang second temple, nang mapalaya na ang mga Israelitang nabihag sa Neo-Babylonian noong pong panahong una. Gaano katagal sila nabihag? Abay, matagal-tagal na panahon. Pero sila ay pinalaya ng Diyos, ginamit na kasangkapan ang hari ng Persia, na yan ang Iran ngayon, na yung Iran ngayon ang lumulusob na sa base militar o sa base ng US base sa iba't ibang panig sa Middle East, particularly dyan sa Iraq ngayon. Itong balita kaninang umaga. Pero dati, yung Persia na ngayon ang Iran, ginamit na kasangkapan ang hari ng Iran o ng Persia na si Ciro para mapalaya ang mga Hudyong binihag sa Babylonia, na yung Babylonia, yan naman ang Iraq ngayon. Nang sila'y mapalaya na, bumalik sa Jerusalem. Itong si Zerubbabel, isa sa mga mangunguna para ma-rebuild ang second temple. Pero ang sabi ng anghel ng Diyos sa kanya, Zerubbabel, matatapos mong pagtatayo ng templo, yung second temple, hindi sa pamamagitan ng lakas o kakayahan ng tao, kundi sa pamamagitan ng aking espiritu. Yan ang pinasasabi ng Diyos kay Zerubbabel sa magitan ng anghel. Nakita ninyo, kaya naitayo ang second temple, na yan naman ang inabot ng mga apostol at ng ating Panginoong Yahushua, na yan po ay giniba naman ng mga Romano noong 70 Anno Domini. Hindi ho ba, mga kapatid? Ano ho ang sabi sa 7, maging kasinlaki man ng bundok ang hadlang na yung haharapin, papatagin yan. Sino ang magpapapatag? Ang Diyos. Ano ibig sabihin? Gaano man katindi ang hadlang sa ating buhay. I-apply natin sa buhay natin ito. Sapagkat tayong kabilang sa very small remnant na ibinukod ng Panginoon Diyos, gaano man ang kanilang paghahangad, lipulin ng very small remnant. Hindi malilipol ito sapagkat kung paanong Israel noon, maging ngayon, ay hawak ng Panginoon Diyos. Itong very small remnant na ibinukod ng Panginoon Diyos ay hawak din ng Panginoon Diyos. Papatagin ng Diyos ang lahat. Ibig sabihin, lahat ng mga kahadlangan, yan po ay aalisin ng Diyos para malayang makapaglingkod ang kanyang mga anak sa mga huling araw na ito at makarating sa bayan na ating pinakamimithi. Tandaan natin, hindi sa pamamagitan ng ating lakas, katulad ng sabi ng anghel kay Zerubbabel, hindi sa pamamagitan ng ating sariling pamamaraan, kundi sa pamamagitan ng patnubay ng Diyos o ng Espiritu ng Panginoon Diyos. Kaya mga mahal na kapatid, napakahalaga na ating malaman saan tayo nakatayo ngayon. Ang ating bang natitirang buhay na ito, handa nating gugulin para tayo makapanindigan sa panig ng Diyos. Gaano mang katindi ang ating kakaharapin pa, sapagkat yan ay pinagpauna na tayo ba'y nakahandang humarap ng ating tiwala, hindi sa ating sarili, hindi sa ating samahan, kundi sa Diyos. Nawa tayo ay matuto
At nawa itong pangyayaring ito'y magbukas ng kaisipan ng iba nating mga kaibigan at kamag-anakan na panahon na para sila'y magbukas ng kanilang pag-iisip, siyasapin nila at basahin nila between lines ang nangyayari. Kung anong ibig sabihin ng Panginoon Diyos, malapit na ang pag-agaw, malapit na ang rapture. Hindi na magtatagal yan, mga kapatid. Sa nangyayari ngayon, sa tanggapit hindi ng tao. Kapag tayo kumakaharap, pagka alam niyo mga kapatid, pagka sinabing kahirapan, mga iba't ibang mga kaguluhan, pagka sinasabi natin yun, naapektuhan tayo, pero pag nandyan na at tayo involved na, mas matindi yun. Kung tayo nang ginigera, kung tayo nang sinasaktan, kung tayo nang inaalipin at binibihag at kinakaladkad, mahirap po yun na. Madaling sabihin, pero pag hakaharap mo ng pangyayaring yan, bilang tao, ano kaya ang magiging damdamin natin? Hindi kaya kakabog-kabog ang ating dibdib sa takot? Normal na yung matakot eh. Di ba? Pero mga kapatid, ano ang pangako ng Diyos sa kanyang mga pinili para ating pong mapagtagumpayan ang lahat ng yan? Pakinggan natin, aklat ng Salmo, ganito nakasulat, next slide po. Yahuwa, sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Dahil kayo ang bato na matibay na aking kanlungan. Pangunahan niyo ako at patnubayan ng kayo ay aking maparangalan. Mga kapatid, anong dapat gawin natin? Kung doon tayo mapanalangin, higit ngayon maging mapanalangin tayo. Maya't maya manalangin tayo. Sapagkat hindi natin alam ang pagdating ng rapture. Trabaho, nandun tayo. Namamalengke tayo. Nasa bahay tayo. Maging aware, ano ang oras pwede tayong agawin para sumalubong sa Panginoon sa alapaap. Kaya ang pagbabagong buhay, mahalaga. Ang pagmamahalan, mahalaga po. Ang pagmamahal, hindi sapagkat may ginawang mabuti sa atin ng ating kapwa. Kung walang ginawang mabuti, hindi na natin mamahalin. Hindi. Ang pagmamahal ay maging sa ayaw umambahal sa atin. Ang pagmamahal kahit sa ayaw, ika nga gumawa sa atin ng mabuti o maging sa mga nanguusig sa atin. Mahalin pa rin natin sila. Bakit? Sapagkat sila hindi lang din gaya natin sa larawan ng Diyos. Yun ang dahilan ng pagmamahal. Nilikha din sila sa larawan ng Diyos katulad natin eh. Kaya in general, mahalin natin kahit nang usig sa atin, nagbabanta laban sa atin, pero pagdating sa pagkatay pinipinsala na karapatan natin ipagtanggol ang ating mga sarili. Halimbawa tayo na sa lugar na kung saan ay mga inosente at inaapi at sila ay sinasaktat handang patayin, tayo nasaksihan natin yon, tayo ay may konsensya. Maaring tayo mamatay sa ating pagtulong, pero tulungan ng mga taong naaapi. Ano't kung mamatay tayo dahil sa pagtulong? Namatay tayo at nawalang buhay dahil sa pagtulong. Bahala Diyos, ibabalik niya yun. Itong katawang ito, mamamatay naman talaga ito eh. Malusog man at hindi. Matanda't bata man, mamamatay ito eh. Kaya ito'y mamatay sana na magiging ika nga bayani sa harap ng Diyos sa paninindigan, sa panig ng pagsunod, pagsamba sa Panginoon Diyos. Yan ang kailangan po natin, gaya ng dalangin ni David. Sa inyo ako humihingi ng kalinga. Huwag niyong hayaang mapahiya ako. Iligtas niyo ako dahil matuwid kayo. Ang Diyos ang ating tanggulan, ang Diyos ang ating gamot ng ating mga kasalanan. Siya ang ating dakilang manggagamot. Siya ang ating malaking bato. Siya ang ating pong bandila. Siya ang tagapagtanggol ng kanyang mga anak, lalo na ng mga inaapi. Ano ho, ayon sa propesiya ng Biblia, ang katunayan na ang Panginoon Diyos ay talagang siyang ating bato, siyang kanlungan natin, siyang ating stronghold. Sabi nga, ito pakinggan natin sa ilang talata pa sa Zacarias, pakinggan po natin. Next slide. Sa araw na yon, gagawin kong parang mabigat na bato ang Jerusalem, at ang alinmang bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Sa araw na yon. Hindi yung araw nung nakaraan, mga nakaraan. May araw na yung hula ito, prophecy ito eh.
may gagalaw sa Israel. Ayan na, ginalaw na. Noong Oktubre 7, puwera pa yung mga nakaraang mga history pininsalat, gusto silang burahin sa mapa. Pero yung present truth ngayon, yan, nagaganap na yan. Ayan nakasulat. Gagawin ko parang mabigat na batong Jerusalem. At ang 5 bansa na gagalaw dito ay masasaktan. Ayun. Libo-libo na namamatay sa Gaza. Sa Israel, ganyan din halos, pero mas marami sa Gaza. Ang lahat ng bansa sa buong mundo'y magtitipon para sa lakayin ng Jerusalem. Ayan na, mga kapatid. Nananawagan ng Hamas. Lahat ng kanilang mga kapanalig sa pananampalataya magsama-sama na para lusubin ang Israel. Nakasulat yan sa hula. Magtitipon ng buong mundo para sa lakayin ng Jerusalem. Pero ito, ngunit, tatakutin ko ang lahat ng kanilang mga kabayo, sabi ng Diyos. Hindi naman na kabayo ang gamit ngayon eh. Di ba? Hindi na kabayo. Noon yan. Pero ang katumbas ng kabayo ay mga aerial cavalry. Di ba? Yung mga ka-aeroplanuhan na yan. Lilituhin ng mga sakay nito. O, pati yung mga piloto malilito. Kumbaga noong una, mga nakasakay sa kabayo malilito. Ano sabi? Ako ang Panginoon, si Yahuwah, ay nagsasabing babantayan ko ang mga mamamayan ng Huda, ngunit bubulagin ko ang mga kabayo ng mga bansa. Isipin niyo kung ito'y nakasakay sa bulag na kabayo, saan ka dadalhin yan? O doon mapapahamak ka niyan. Pag lumundag yun doon sa bangin, di patay kang nakasakay ka. Kumbaga sa aerial cavalry ngayon na yan ang mga aeroplano, pagka ang piloto'y bulag, ang aeroplano, ibig sabihin, kung ang aeroplano halimbawa nagkaroon ng malfunction, kahit hindi bulag yung piloto, saan siya dadalhin? O, di ba? Katulad na nangyari, meron silang rocket na pinakawalan para bumagsak doon sa Israel. Ang binagsakan yung hospital ng nandun sa Gaza. Kanilang sinisisi lang ang Israel na yung daw galing sa kanila. Sa kanila bumalik Di ba? Na boomerang sila, nakarma sila bakit? Ang Diyos ang may hawak ng Israel Noon hanggang ngayon. Sabi, ako, si Yahuwah, ay nagsasabing babantayin kong mga mamamayan ng Huda, ngunit bubulagin ko mga kabayan ng mga bansa. Sasabihin ng mga pinuno ng Huda sa kanilang sarili, matatag ang mga mamamayan ng Jerusalem dahil ang Panginoon, si Yahuwah, makapangyarihan ang kanilang Diyos. Kaya sa panong ito, usapan ay Diyos. May Diyos ka ba? Sino Diyos mo? Leader mo? Hindi namin Diyos yun. Pero dini-Diyos nyo. Parang Diyos nyo na. O diba? Pero ang bayan ng Diyos, ang Diyos ay ang Panginoong Yahuwah, makapangyarihan Diyos. Yan ang ating Diyos, mga kapatid. Kaya, mga kapatid, ayon po sa ating babasahing isang referensya, ano ang nangyayari ngayon dyan sa Israel. Noon, mga kabayo, ang gamit. Pero ito, tingnan ninyo, dito po ang sabi rito ay ganito, the main technology that a military aircraft takes advantage of is to lock up or lock on and track and see an enemy aircraft on its, ayan, nakasulat dyan, Ayan. How can an aerial cavalry see the enemy? Ayan ang ating referensya. The main technology that a military aircraft takes advantage of to lock on and track and see an enemy aircraft is its on-board mounted radar. May mga radar sila. Aircraft monitors generally have two modes, search and trap. Yan ang sophisticated weapons ngayon, yung aerial cavalry. In search mode, the radar sweeps a radio beam across the sky in a zigzag pattern. Makabago, di ba? Pero kahit makabago pa ang ginagamit na pandigmang kasangkapan ng mga kaaway, ang usapan po dyan nasaan ang Diyos? Nasa panig nino ang Diyos. Kahit gaano pa karami ang magsasama-sama laban sa bayang sa Diyos, hindi uubra yan sa Diyos sapagkat lilituhin sila ng Panginoon Diyos Di ba? Ano ibig sabihin?
Pagka ang Diyos ang kasama, anuman at gaano man karaming kaaway, napatunayan na yan noong panahong una. Kakaunti ang Israel, pero malimit silang magtagumpay. Kung hindi man sa lahat ng panahon nagtagumpay sila sa kanilang kaaway, malimit sila, mas marami ang pagtatagumpay nila sapagkat Diyos ang may hawak sa kanila. Pero ang tanong ay ito, kung ang lingkod ng Diyos kilala niya ng kanyang refuge, ang stronghold niya ay si Yahuwah, ang tanong sino sa kanila ang tatanggap ng biyayang yon? Ito, pakinggan natin sa Deuteronomio, next slide. Kung lubos ninyong susundin ang Panginoon o si Yahuwah na inyong Diyos at gagawin ang lahat ng utos niya na ibinibigay ko sa inyo ngayon, gagawin niya kayong nakakahigit sa lahat ng bansa rito sa mundo. Kung susundin ninyo si Yahuwah o ang Panginoon na inyong Diyos, mapapasa inyong lahat ng pagpapalang ito. Kung, kaya may kondisyon. Ano yung kondisyon? Sa tatanggap ng pagtulong at paglingap ng Diyos. Ano nga yun? Yun ay kung tayo makikinig at tayo ay susunod. Pag binasa ninyo sa Bibliang Ingles, Deuteronomy 28, chapter 1, verse down to 2, it says, "Now it shall be if you diligently listen and obey. Sabi, diligently listen to and obey the voice of Yahuwah your God, being careful to do all of his commandments. All these blessings will come upon you and overtake you if you pay attention to the voice of Yahuwah your God." So paying attention, ang pakikinig sa mga salita ng Diyos mahalaga. Pakikinig na may pangunawa. Pakikinig na hindi parang gullible na tayo naniniwala. Makinig kayo, suriin ninyo. Pag naunawa ninyo at katanggap-tanggap at may lohika, tanggapin natin, sundin natin. Pag sinunod natin, nandyan ang pagtanggap natin ng pagpapala. Nandyan ang pagtanggap natin ng proteksyon mula sa kamay ng ating Panginoon Diyos. Ano ang mahigpit lang na bilin sa atin? Sa mga huling araw na ito, pakinggan po natin sa Mateo, next slide. Kaya maging handa rin kayo. Ayun, maghanda tayo, mga kapatid. Dahil ako na anak ng tao, darating sa oras na hindi nyo inaasahan. Yan ang rapture una. Mauuna yung rapture bago yung second coming na magta-touchdown ang paa niya sa lupa. Ang tapat at ang hindi tapat na utusan. Ang tapat at matalinong alipin ang siyang pinamamahala ng kanyang amo sa mga kapwa niya alipin. Siyang nagbibigay sa kanila ng pagkain nila sa tamang oras. Mapalad ang alipin yon kapag nadatnan siya ng amo niya na gumagawa ng kanyang tungkulin. Sinasabi ko sa inyo ang totoo, pamamahalain siya ng kanyang amo sa lahat ng mga ari-arian nito. Mapalad. Sino? Ang alipin. Datnan ng Panginoon o ng kanyang amo, gumagawa ng kanyang tungkulin. Diyan kasi sa parabola na yan, pinag-uusapan po dyan o tinutukoy yung tapat at hindi tapat na utusan. Ang tapat na utusan, ginagampanan niyang kanyang tungkulin. Tayo ho, alipin tayo ng ating Panginoong Diyos at ng ating Panginoong Yahushua. Tayo naghihintay kay Yahushua. Diyan sa parabolang yan, iisa lang ang mensahe. Ano mensahe? Gampanan natin ang ating tungkulin. Ano higit sa lahat na dapat nating gampanan? Huwag nating pababayaan ang mga pagtitipo natin gaya ng nakakaugalian na ng ilan. Sa halip palakasin natin ang loob ng bawat isa, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Nakita nyo? Hindi na mga huling araw. Ang sabi, lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Malapit na ang huling araw. Higit na ngayon ay magpaalalahanan, palakasin ang loob ng ating kakapatid, huwag pabayaan ang ating pagtitipon, ang ating pagsamba sa bahay-bahay. Ang ating pagsambang bahay-bahay ay kumpleto, may awit, mayroong panalangin, may pag-aaral, may doxology, mayroong abuloy. Yan ang ating complete na pagsamba sa Diyos. Huwag natin pabayaan po yan. Saan tayo nandoon? Kaya pinayagan ng Diyos na lumawak ang teknolohiya at lumago ang level ng karunungan ng tao hanggang sa maimbento itong laptop na ito, cellphone. Kaya
ating kayong inaanyayahan na i-record natin itong ating mga pagsamba. Baka dumating ang panahon na sa panahon ng pre-tribulation period, baka magkahiwa-hiwalay tayo, mawala ang contact, mawala ang, Diyos ko, paano tayo sasambat makapakinig ng araw ng Diyos? Di ho ba mga kapatid? Kaya re-record natin. Kaya sabi, ayan lalo na ngayong nalalapit na ang huling araw. Tayo nandiyan na sa panahon yan. Yung digmaan na yan sa Israel na yan, yan po ay dapat na magbigay sa atin ng signal, hoy, maghanda na kayo. Huwag niyong pabayaan ang pagsamba. May nanghihina loob sa inyong kapatid. Palakasin niyo ang bawat isa sa magitan ng pagpapayo at panalangin. Ano pangako ng Diyos sa mga maninindigan? Eto, pakinggan natin sa aklat ng Salmo, mga mahal na kapatid. O Diyos, lubos akong nagtitiwala sa inyo. Aawit ako ng mga papuri para sa inyo. Panginoon, pupurihin ko kayo sa gitna ng mga mamamayan. Ano pangako? Ang pagtulong. Kailan? Pagka tayo nagtitiwala. Gaanong pagtitiwala? Lubos. Kanino? Sa Panginoon Diyos. Paano makikilala? Hindi tumitigil na sa pagsamba. Aawit, pupuri sa Diyos. Pupurihin ko kayo, Mika, sa gitna ng mga mamamayan. Yan ang ating dapat na gawin. Datnan tayo na yan ang ating ginagawa, mga kapatid. Tanong, gaano kalapit? Nang umakyat si Yahusha, saan siya mula? Ito, tingnan natin. Gawa, next slide po. Pagkasabi niya nito, dinala siya sa paitaas. At habang nakatingin sila sa kanya na pumapaitaas, tinakpan siya ng ulap at agad na nawala sa kanilang paningin. Si Yahusha yan. Pagkatapos noon, bumalik ang mga apostol sa Jerusalem galing sa bundok ng mga Olibo. Saan umakyat ang Panginoong Yahusha? Nang siya ay binuhay na maguli, na malagi sa lupa ng 40 araw, dumating ang yugto na siya ipaakyat na. Saan nga siya umakyat? Doon sa bundok ng mga Olibo. Galing. Paakyat sa langit. Saan siya babalik? Next slide. Sa Zacarias. Ito nakasulat sa araw na yon. Sa pagbabalik niya. Tatayo siya sa bundok ng mga Olibo. Kung saan siya nang galing paakyat sa langit, bundok ng mga Olibo, doon din siya tatayo sa muli niyang pagdating sa silangan ng Jerusalem. Mahahati ang bundok na ito mula sa silangan hanggang sa kanluran. Ang kalahati ng bundok ay lilipat pahilaga at ang kalahati naman ay lilipat patimog at magiging malawak na lambak ang gitna nito. Pagdating niya, ayon sa ibang talata ng Biblia, magkakaroon ng pagbitak ng lupa, bunga ng malalakas na paglindol. Pero kung saan siya umakyat, bundok ng Olibo, bundok ng mga Olibo, doon din siya babalik, tatayo sa bundok ng mga Olibo. Ngayon ang Israel nagdaranas ng matinding pagsubok. Hagupit bunga rin ng kanilang kasalanan, pero sila unti-unting namumulat sa totoo at sa katotohanan. Ayon kay David, ang dapat gawin natin para sa Israel. Pakinggan po natin itong nakasulat na ito. Next slide. Ito nakasulat. Idalangin ninyo na maging mabuti ang kalagayan ng Jerusalem sa pamamagitan ng pagsasabi, umunlad sana ang nagmamahal sa bayan na ito. Kasi ang dami ng ayaw sa kanya. Ang daming galit sa Jerusalem. Kaya ang sabi diyan sa dalangin ni David, na yan ang kanyang panawagang idalangin din ng mga tao. Umunlad sana ang nagmamahal sa bayan na ito. Magkaroon sana ng kapayapaan sa loob ng Jerusalem at kaunlaran sa palasyo nito. Ano layunin? Alang-alang sa aking mga kamag-anak at mga kaibigan, sasabihin ko sa Jerusalem, sumain yung kapayapaan. Alang-alang sa templo ng Panginoon na ating Diyos, mananalangin ako para sa kabutihan at kaunlaran ng Jerusalem. Bakit dapat nating ipasama sa panalangin natin ang Jerusalem? Bagamat sila ngayon ay hindi na bayan ng Diyos sa sentidong tumalikod sa Diyos, pero unti-unting nabubuksan ang kanilang mga isipan sa pagtanggap kay Yahusha bilang Mesiyas. Ang sabi alang-alang sa aking mga kamag-anak,
Kasi kung yan ang magiging mitsa para magkaroon ng Third World War, matindi, paano yung mga kamag-anak natin, kaibigang hindi pa natin kasama? Kaya ipanalangin natin na sana'y mapawi pa yung digmaan na yan. Magkaroon ng peace o kapayapaan sa Jerusalem. Alang-alang sa ating mga anak na hindi pa natin kasama. Alang-alang sa ating mga kamag-anak na hindi tinatanggihan pa itong ating isinishare sa kanila. Tandaan po natin kung ang Israel noon ang unang bayan ng Diyos, sa huling araw na ito, nag-set apart ang Diyos. Ang kanyang itinira, ang very small remnant of the daughter of Zion. Hindi po gawa-gawa natin yan. Yan po'y nakasulat sa Biblia. Salita ng Diyos na kung totoo ang mga nakasulat noong panangulat naganap at patuloy na nagaganap, ang nakasulat sa hula para sa atin ay totoo sapagkat salita ng Diyos yan. Hindi niya pababayaan ang kanyang bayan na yan niya ang very small remnant na yan po ay diyan tayo kabilang, mga kapatid. Kapag tayo ay sama-sama na nagkaisa, pinapanalangin natin ang Israel sa ikapapayapa alang-alang sa mga kalulupa ng ating kapwa-tao, lalo na ng ating mga mahal sa buhay at kaibigan. At kapag tayo ay nakaharap sa iba't ibang pagsubok sa buhay, sakit, karamdaman, lindol, iba't iba pa na pwede mangyari. Yung sabi ko nga kanina na madaling sa isipin nyo, madaling sabihin nyo, pero kung paano kung tayo nang binobomba, paano kung tayo nang nakakaranas ng kinakaladkad para tayo ay pahirapan at patayin. Nahirap yon. Pero ito ang pangako sa atin ng Diyos kapag tayo tumalaga sa ating paglilingkod sa Kanya. Sa Isayas, ganito ho ang ating mapapakinggan. 65, bago pa sila manalangin, o habang sila'y nananalangin pa lang, sasagutin ko na sila. Yan ang garantiya ng Diyos. Alam kasi ng Diyos ang hirap na ating dinaranas. Kaya ang ating Panginoong Yahushua, ang sabi niya, aakit ako para ipaghanda ko kayo ng dakong kalalagyan. Kapag ka nakahanda na ako, ibabalik. Upang kung saan ako naroon, kayo na may dumuon na kasama ko. Alam niyo kung bakit? Sapagkat naranasan ng ating Panginoong Yahushua ang mabuhay sa maikling panahon sa mundo na dito itinakwil siya. Siya'y pinahiya, siya'y pinahirapan, siya ay hindi po nirespeto, siya'y ika nga ay nagdanas ng iba't ibang kahirapan, ipinako sa krus para lang sa ikatutubos ng ating mga kasalanan. Alam ng Panginoong Yahushua yon, sapagkat naranasan niya. Kaya ang sabi niya, pag naihanda ko na, babalik ako para kukunin ko kayo. Kung saan ka ako naroon, kayo na may dumuon na kasama ko. Mga salita ng pag-asa. Mga pananalita ng ating Panginoong Yahushua na talagang daman-daman niya kung gaano kahirap ang mabuhay, kung gaano kahirap ang manindigan sa panig ng Diyos, sa panig ng Ama, sa panig ng katotohanan. Kakaunti lang marahil ang kasama sa mga ibinukod ng Diyos, pero yung kakaunting yan, ang sabi, bago pa sila manalangin, o kaya habang sila'y nananalangin, sasagutin ko na sila. Sana'y ganyan ang maging pananalig natin. Dagdagan tayo na naman ng pag-asa. Dagdagan tayo ng Diyos ng pananampalataya. Idalangin natin ang ating mga anak, ang ating mga kaibigan at kamag-anak, na sana'y sila manay makasama. Karuan ng pagkakataon baka makinig. Kaya isama natin sa panalangin ang ikapapayapa pa ng bayang Israel. Tumayo kayo at ay mananalangin, mga kapatid. Ama namin Diyos, salamat po. Salamat ng marami sapagkat iginagayak mo na kami, Ama, sa pagsalubong sa iyong bugtong na anak, lalo na mangyan ang digmaan sa Israel. Bayan ng anak mo yon. Doon siya ay pinanganak. Doon siya naghirap.
Doon siya ipinako sa krus. Panginoon, ang bayang Israel ay bayang pinili mo. Ang bayang ininang mo sa dinami-dami ng mga bansa. Sapagkat mahal mo sila. Bagamat sila ay tumalikod, hindi kasi dinidiyos. Ibang Diyos ang kanilang dinidiyos. Kaya ang lahi nila ay nagkaranas ng pagdidisiplina, hindi sumpa. Dinidisiplina mo lamang sila sapagkat kailanman hindi mo sila susumpahin sapagkat sila ay binigay ni Abraham. At meron kang walang hanggang tipan kay Abraham. Kaya nga amin pong inihiling sana ang mamaawa ka po sa mga nandoon sa Israel. Kaawaan mo, sapagkat nakikita namin kung gaano kahabag ang sitwasyon nila ngayon. At iba't ibang dinaranas nilang karahasan. Bata, matanda, pinapatay. Napakatindi na ng panahon ito ang aming ginagalawan naman. Kaya ihahanda mo na kami. Patuloy mo sana kami dagdagan ng pag-asa. Nagtagal ng pananampalataya, ma. Tumalaga kami magkakapatid. Tumulong kami sa pagpapalaganap sapagkat ang aming pong panahong tinatahak. Panahon malapit na sa huling araw. Iisang trumpeta na lamang ang pinakahihintay namin. Na yon, Panginoon, ang magbabadya ng aming pagsalubong sa Panginoong Yahushua sa alapaap. Kaya dagdagan mo kami ng pag-asa. Ano man ang aming pong dinadaanan sa buhay, hirap, mga sakit at iba't iba pang pagsubok, lahat ng yan ay aming malalampasan kung ang pagtitiwala namin ay hindi sa aming lakas, kundi sa iyong magagawa sa aming buhay. Salamat po. Salamat ng marami sa katotohanan ito. Sumasampalataya kami, pinalakas mo na kami, pinagtibay mo na kami, Ama, at patuloy kaming maglilingkod sa iyo, ano pa man ang dumating sa aming buhay. Sa ngalan po ng iyong anak, ang Panginoong Yahushua na aming tagapagligtas. Amen. Ang biyayang pagliligtas ng ating Panginoong Yahushua, ang pag-ibig ng Diyos na si Yahuwah, at ang patuloy na pagkikipisan ng Espiritu Santo sa nawang sumaating lahat ngayon at magpakailanman. Amen. Mga mahal na kapatid, mayroon pa tayong mga patalastas po dyan, mga paalaala. No? I-share natin ang ating pananampalataya, lalo sa panahon ito. Pagsamba natin, ipag-anyaya ho natin. Gaya ng dati, Zoom at 403-356-8689 at maging sa Facebook. You can give your donation o saka buloy sa ating pong donation sa opierpa.com. Buloy dyan din po sa ating churchofyahushua.org. Hanapin lang ninyo kung anong kongregasyon doon kayo magabuloy. Kayo ng pag-ibig, walang sapilitan. Kapagkat ibig ng Diyos ang nagbibigay ng masaya. Tungkulin natin yan. Tanggapit hindi. You can also share our website at www.churchofyahushua.org, which contains our declaration of faith and links to the latest worship service and videos. Our Bible studies will continue our declaration of faith in our 1001 Berean questions. Growing Up Yahushua can be viewed via YouTube and Facebook. 1 Timothy 2:1 down to 2, chapter 1 verses 1 down to 2. Yung sabi, first of all, then I urge that all petition, prayers, and requests and thanksgivings be offered to God for all people, for kings and all others who are in authority, that we may live a quiet and peaceful life with all reverence toward God and with proper conduct. Kaya tama lang po yan. Hindi natin inaalis yan. Yung unang Timoteo 2:1-2,
para ating ipanalangin ang buong sangkatauhan, mga leader na magamansa, magulong-gulo na kasi ang mundo sapagkat malapit na sa kanyang wakas. Hanggang dyan po at tayo natatapos.